mapagpalang araw sa inyong lahat. Kami ang ikalawang pangkat Hiraya. Ngayon ay aming ipakikita ang iba't ibang tunggalian, tao sa sarili, katotohanan at opinyon sa isang pelikulang aming napanood. Ngunit bago iyon, atin munang alamin ano nga ba ang katotohanan, opinyon at ang iba't ibang tunggalian. Tunggalian, ito ang umiiral na pakikipaglaban, pakikipag-away o pakikipagtunggali ng mga tauhan sa isang akda. May 4 na uri: tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan. Mga uri ng tunggalian. Tao sa tao, ang kasawian ng isang tao ay dulot ng kanyang kapwa. Tao sa sarili, isang maigting na paglalaban ng tao sa kanyang sarili. Tao sa lipunan, maigting na pakikibaka ng tauhan sa isang lipunang kanyang ginagalawan. Tao sa kalikasan. Kung ang tao ay nakikipaglaban sa mga puwersa ng kalikasan tulad ng hayop o mga penomenang bagyo o baha at iba pa. Ang katotohanan ay nagpapahayag ng mga bagay o pangyayari na may patunay o sapat na batayan. Ito ay ang mga tunay na nangyari o naganap. Opinyon. Ang opinyon ay isang pananaw ng isang tao o isang pangkat na pwedeng totoo, na pwede rin pasubalian ng ibang tao. Ngayon at alam nyo na ang kahulugan ng mga ito, ay amin ang ipapakita ang ilang halimbawa mula sa isang pelikulang aming pinanood. Ang Like Stars on Earth ni Taari Zaminfar ay isang nakakaantig na pelikulang naglalarawan sa isang batang lalaking nagngangalang si Ishan Awaste na may dyslexia. Ang pelikula ay nagbibigay ng mga panloob at panlabas na salungatan na kinakaharap ni Ishan, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa at pagsuporta sa mga batang may kapansanan sa pag-aaral. Tunggalian sa pagitan ng tao, Ishan at ang kanyang mga guro. Ang pangunahing tunggalian ay nagaganap sa pagitan ni Ishan at ng kanyang mga guro na hindi nakakaunawa sa kanyang mga paghihirap. Nakikita nila siya bilang isang pasaway at tamad na estudyante at hindi nila maunawaan ang kanyang mga paghihirap sa pag-aaral. Ang mga guro ay nagbibigay sa kanya ng mga parusa at hindi nagbibigay ng suporta na kailangan niya. Tunggalian. Binato si Ishan ng chalk ng kanyang guro dahil hindi ito nakikinig at pinahanap sa kanya yung dot na sinulat ng guro. Pero hindi niya nakita kaya pinapunta si Ishan sa harap at pinalo ng guro ang kanyang kamay. Tunggali ang tao laban sa tao. Ishan at ang kanyang mga magulang. Ang ama ni Ishan ay isang tao na naglalagay ng mataas na pamantayan sa kanyang mga anak. Nais niya maging matagumpay si Ishan sa akademya at hindi niya naiintindihan ang paghihirap ng kanyang anak. Ang kanyang ina naman ay mahalang anak. Tila may pagkakataon na lagi itong sinisisi, pinapagalitan at pinapalo. Dahil sa kanyang pagkabigo, pinadala niya si Ishan sa isang boarding school na nagpalala lamang sa sitwasyon ng bata. Tunggalian. Ginalitan at pinalo ng kanyang ama dahil sa gulong na gawa nila ni Ranjit. Tunggalian. Ginalitan siya ng kanyang ina dahil hindi niya nauunawaan ang itinuturo nito. Tunggalian ng tao laban sa tao, Ishan at Ranjit. Siya ay binugbog at iniuntog ang ulo sa mabatong lupa ni Ranjit sapagkat hindi niya sinunod ang utos nitong kunin ang bola. Tunggali ang tao laban sa sarili, Ishan at ang kanyang dyslexia. Ang pangunahing tunggalian sa loob ni Ishan ay ang kanyang pakikibaka sa dyslexia. Hindi niya naintindihan kung bakit nahihirapan siya matuto at nakakaramdam siya ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Ishan at ang kanyang pagkamahiyain. Si Ishan ay isang mahiyain na bata at nahihirapan siyang makipag-usap sa kanyang mga damdamin. Ang kanyang pagkamahiyain ay nagpapaalala sa kanyang paghihirap at hindi niya maibahagi ang kanyang mga karanasan sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tunggali ang tao laban sa sarili. Ishan at ang kanyang pagnanais na maging tanggap.
Nais ni Ishan na tanggapin ng kanyang pamilya at mga guro. Nais niya maging tulad ng ibang mga bata at nahihirapan siyang tanggapin ang kanyang pagiging kakaiba. Tunggalian, pinapagalitan siya ng kanyang guro at pinahiya sa harap ng kanyang mga kaklase at pinarusahan. At kanyang mga magulang. Nagkaroon ng problema ang mga magulang ni Ishan sa pag-unawa sa kanyang paghihirap sa pag-aaral. Hindi nila naiintindihan ang dyslexia at patuloy siyang pinaparusahan na nagdudulot ng stress at pagkabalisa kay Ishan. Si Ishan Awasthi ay may dyslexia. Ipinapakita sa pelikula na si Ishan Awasthi ay may dyslexia, isang learning disability na nagiging sanhi ng kahirapan sa pagbabasa at pagsusulat. Hindi natutugunan ng paaralan ang mga espesyal na pangangailangan ni Ishan bago dumating si Ram Shankar Nikum. Ang paaralan ay hindi nakapagbigay ng angkop na suporta o mga resources para sa mga batang may learning disabilities hanggang sa dumating si Nikum. Si Ram Shankar Nikum ay naging bagong guro ni Ishan at nagbigay sa kanya ng tamang suporta. Si Nikum ay isang guro na nagbigay ng espesyal na atensyon at suporta kay Ishan na nagdulot ng pagbabago sa kanyang academic performance at self-esteem. Katotohanan, ang mga magulang ni Ishan ay nagkaroon ng tensyon sa kanilang anak dahil sa kanyang akademikong problema. Pagitan ni Ishan at ng kanyang mga magulang ay nagpapakita ng mga issues sa komunikasyon at suporta sa Nagbago ang pananaw ni Ishan at kanyang pamilya pagkatapos na matutunan ang kanyang kondisyon at suportahan siya ni Nikum. Ang pagkakaroon ng tamang suporta mula kay Nikum ay nagbukas ng bagong pag-unawa sa pamilya ni Ishan at nagdulot ng positibong pagbabago sa kanilang relasyon. Katotohanan, ang pelikula ay nagpapakita ng epekto ng dyslexia sa emotional at akademikong aspeto ng buhay ni Ishan. Pinapakita ng pelikula kung paano naapektuhan si Ishan sa kanyang pag-aaral at emotional na estado dahil sa kanyang dyslexia. Ang lahat ng bata ay may mga natatanging kakayahan at paraan ng pag-iisip. Ito ay batay sa katotohanan na ang bawat tao, kabilang na ang mga bata, ay may mga sariling interes, talento at kaisipan na nagbibigay sa kanila ng natatanging perspektibo at kakayahan. Ang lahat ng guro ay walang sapat na kaalaman sa mga espesyal na pangangailangan ng estudyante. Ito ay isang opinyon, sapagkat hindi lahat ng guro ay walang kaalaman sa mga espesyal na pangangailangan. May mga guro na may sapat na pagsasanay at kaalaman. Opinyon. Ang mataas na expectation mula sa mga magulang ay laging nagdudulot ng stress sa mga bata. Bagamat ang mataas na expectations ay maaaring magdulot ng stress, hindi ito palaging nangyayari sa lahat ng mga mag-aaral. Maaaring magbigay ito ng motibasyon sa iba. Ang lahat ng magulang na hindi naunawaan ang learning disability ng kanilang anak ay nagiging masama at hindi suportado. Opinyon. Hindi lahat ng magulang na hindi naunawaan ang learning disability ay masama. Maaaring kulang lamang sila sa kalaman at hindi pa handa. Ang mga bata na may learning disability ay hindi kailanman magkakaroon ng magandang performance sa akademikong aspeto. Opinyon. Hindi ito totoo para sa lahat. Maraming bata na may learning disability ang nagtagumpay sa akademikong aspeto sa tulong ng tamang suporta at intervention.